If you are looking for very affordable, very economical, and very cheap ang maintenance na sasakyan, 5-seaters, automatic transmission, presenting to you our Toyota Wigo 2018 model, automatic transmission. Exterior color nito, straight silver po siya. Original paint, wala pa naman siyang repair, walang repaint, lahat yan original paint pa naman, paikot, and wala kang makikita mga malalalim na dents. Mga minor scratches, very common na yan since this is second hand din naman, okay? So dito sa front, maganda pa yung bumper niya and wala ka naman makikitang signs na damage yung front or bumper niya. Pero mamaya tingnan pa rin natin sa under the hood, okay? So sa headlight niya, medyo naka-smoke yung headlight niya, medyo dark gray, naka-fog light na rin siya. And of course, ending plate natin is 9, so ang next registration natin will be on September 2026. Medyo matagal-tagal pa, may ilang months ka pang magagamit ng sasakyan. Anyway, updated naman ang registration nito, okay? So dito tayo sa side. Sige mo. Dito tayo sa side. Makikita natin meron na rin siyang very basic na accessories. We have here the sun visor. Meron na rin siyang garnish dito sa door handle niya, sa gas tank niya. At makikita natin yung tires niya, more or less mga 80 or 90% pa yung tires right niya. Makakapal pa. So medyo matagal-tagal ka pa magpapalit ng tires nito. So naka-disc brake siya sa front, naka-drum brake naman sa likod. So naka-rim 14 to na alloy rim po siya. Okay? So okay pa yung mga tires niya. Tayo sa pinakalikod, of course, naka-garnish din yung kanyang taillight, naka-wiper. Lahat naman yan working properly. Kompleto naman yung emblem natin, ang plate number. Medyo damage nga lang siya. As per owner, nginat-ngat daw. So, hindi ko lang alam. Nginat-ngat or nasagi yata yan, nasabit. So, di lang ako sure. Pero yan, ito yung damage niya. And, naka-reverse camera din siya. Mamaya check din natin kung working yan. Kasi, upgraded na rin yung infotainment niya. Okay? Dito sa kabilang side, yan, wala naman siyang visible na dents and scratches. All normal at maayos yung condition ng paint. So meron lang talaga mga very minor, kagaya po nito, pero very tolerable naman siya. Hindi naman nakaka-disturb siya. Okay? Then ang tint niya, paikot, naka-light tint lang din siya. Okay? Tires condition, paayos yung tires niya. And by the way, meron na rin siyang signal light sa kanyang side mirror. At syempre, naka-keyless entry na rin siya. Yan, tingnan natin ang loob. So dito sa loob, makikita nyo naka-fabric seats tayo. So ito yung original seats niya. Wala siyang seat cover, wala siyang leather seats or what. Pero makikita nyo, napakalinis pa ng upuan niya. Wala pa siyang mga damages or wala pa siyang mga punit-punit. Very intact pa talaga. At yan ang infotainment niya, upgraded na rin po yan. So aftermarket na po yan, naka 10-inch Android monitor siya and reverse camera. So, dito tayo sa second row. Second row nitong Toyota Wigo, kasya dito hanggang 3. Actually, kaya ito i-maximize hanggang 4, pero medyo masikip na kayo. Kung maliliit lang naman ang anak mo or yung mga pasahero mo, kayang-kaya pa yung 4. Pero very advisable lang talaga hanggang 3 since this is a 5-seater vehicle. Okay? So very comfortable pa siya. Ang mattings niya, naka-deep dish mattings tayo, pero wala na yung kanyang original. So dito, ang kailangan na lang natin dito gawin, of course, interior detailing and of course mag-exterior detailing din tayo. Okay?
Engine bay tayo. Basilip pa rin natin. Ayan, sir. So ito, newly change oil to. So kaka-change oil lang din to. Kaka-PMS lang din itong sasakyan. Last February, first week of February. Kaya okay pa yung engine niya, okay pa yung oil niya, yung belt niya, napacheck na rin. Pero syempre, magdo-double check pa rin tayo. So wala naman siyang signs or history ng nabangga siya or na-aksidente. Very intact yung frames niya, yung headlight niya, very intact siya ngayon sa pangilalim. So wala kang makikita mga signs ng nabangga. And sa engine naman niya, malinis po siya, wala siyang mga tagas-tagas na langis. Tuyong-tuyo po yung makina niya. Okay? One thing na nakita nito na problema, ito lang, pero yung lock lang naman to. Yan. So parang nasusunog siya. Yan lang naman ang concern dyan. Pero does not affect the performance of the vehicle. Okay, so ito, detailing na lang din ang gagawin niya sa kanya. Alright, Let's start. tara, let's drive na tayo. Ayan, so working yung kanyang reverse camera. Napaka-clear. So based sa research or sa mga groups na nabasa ko sa mga Toyota Wigo Club or group sa Facebook, ang average gas consumption nito is nag-range siya from 14 kilometers to 22 kilometers per liter. So depende siya sa driving habit mo. So when we say driving habit, kung the way you drive a vehicle, medyo gigil ka sa accelerator, medyo malakas yung gas consumption niya. Pero kung ikaw yung medyo mild ka lang umapak sa accelerator, hindi yung pipuwersahin mo yung makina, may hit mo yung maximum or yung pinakamatipid niya na consumption ng gas. So 22 kilometers per liter is not bad. Napakatipid na yan. So dito sa atin sa Sorsogon City, kung mag-Sorsogon to Legazpi ka, more or less kukonsumo ka lang ng mga nasa 400 pesos, balikan na yan. So actually proven and tested namin yan kasi meron kaming Toyota Wigo. Yun talagang naging consumption niya. Pero nag-iiba-iba siya depende sa driver na gumagamit. So meron kaming driver na talagang matipid, meron naman driver na talagang medyo malakas-lakas, yung medyo gigil sa accelerator. Yan. Okay. So itong Toyota Wigo, kapag dinadrive mo, napakagaan lang din kasi since maliit siya, lalo kapag mga city driving, una-una mabilis sa parking at mabilis ka sa mga traffics, magsusuot sa mga malilit na kalsada kasi yun nga, maliit lang din yung sasakyan. And kahit maliit yung sasakyan, very comfortable din naman siya. Malamig ang aircon, napakaganda ng suspension, wala siyang kalampag, wala maririnig na langit-ngit or tunog sa mga pangilalim. So maayos na maayos siya. One thing lang na hindi ko gusto sa Toyota Wigo actually, isa din sa Toyota, hindi lang din dito, as in general siya sa Toyota Wigo. Pansin ko lang din, hindi ganun kalambot yung steering wheel niya kumpara sa kapag nag-Mirage ka or nag-Hyundai ka, mas malambot yung steering wheel niya, yung handling niya. So ang Toyota Wigo medyo may kabigatan pero konti lang naman, very tolerable din naman. Pero since meron tayong comparison na mas malambot, maka-compare talaga natin. Medyo mabigat-bigat lang siya konti pero okay din naman kahit
okay din naman siya. Hindi naman siya actually issue. So siguro pag nasanay ka na Toyota Wigo palagi ang gamit mo, okay na rin siya. Eh sa amin kasi, yun nga, ako na-compare ko siya kasi marami kaming Mirage, may Hyundai, so iba-iba talaga. So usually kapag mga ganitong sasakyan, hindi naman ito mga naka-design for speed na kailangan mo mabibilis na takbo. So design lang din talaga to para maihatid ka niya from point A to point B na mga pupuntahan mo. Pero still, kahit ganon pa rin siya, kahit maliit yung Toyota Wigo, kaya din naman niya tumakbo mga 100, 110, 120. Kayang-kaya pa rin naman. But again, hindi kasi yun yung design niya. So isa pa sa hindi ko lang gusto sa Toyota Wigo, minsan kapag bumubelo ka ng takbo, bigla siya nag-shift to lower gear. Ramdam mo yung pag-shift niya, biglang umano siya biglang nag-shift siya, so downshift siya actually. Lalo kapag mag-overtake ka, ayan no, bigla ka nag-over or bigla ka hataw or bigla ka overtake, talagang ramdam mo yung pag-downshift niya. Okay. Yan o. So kung ganun yung takbo mo, naramdam mo yung pigang-piga yung accelerator, yun yung medyo malakas-lakas sa gas. Pero kung ay hihintayin mo lang na magbuelo yung kanyang makina, tamang apa ka lang sa accelerator, matipid yan sa gas. So syempre, kung ikaw yung naggagas ng sasakyan mo, magiging matipid ka talaga sa pagdadrive. Pero kung hindi ka naman na naggagas ng sasakyan mo, okay lang. Pwede mo apakan ng mabilis-bilis. Nakaka-distract na naman to Okay. Asking price. Ang asking price namin for this one is 350,000. Of course, kasama na po dyan yung transfer of ownership, kasama na dyan ang interior and exterior detailing, so sa amin na po yan lahat. And kung around Bicol area po kayo, kasama na rin po yung may di-deliver namin yung sasakyan. Also, open din po siya for financing. So kapag financing naman, attach na lang namin sa inyo or visit nyo na lang po sa aming website www.bicolautosearch.com. Ang lahat na details sa financing, details nitong sasakyan, makikita nyo po doon lahat. So doon sa aming website, hindi lang po second hand ang available, meron din po kaming mga brand new units na pwede nyo po i-inquire or i-avail through Bicol Auto Search. Thank you very much. Keep safe and have a nice day.